Mga ka-sports, akala ng iba wala nang pag-asa ang Gilas laban sa Australia at New Zealand. Pero teka muna, may nangyayari sa kampo ng mga kalaban na pwedeng magpabago ng lahat. Tatlong higanteng big man bagsak sa injury at sa gitna nito, unti-unti nagiging bangungot ng kalaban si Kai Sotto. Kung trip mo po ang ganitong content, pa-iwan ng follow at pa-subscribe na din. Tara po, simulan na natin. Mga ka-sports, kung hilig ninyong bumili ng mga Gilas jersey, Gilas accessories at mga gamit na pang basketball habang nanonood po kayo sa aking mga videos, kindly check this basket on this lower part ng ating video at magpa-pop up yung ating mga items sa gilid. Mga legit po yung mga items dyan, and see to it po na makabili po kayo ahead of time kasi meron po yung mga discounts and mga promos depende po sa seller. And also, kunting suporta din as a content creator po. Salamat! Mga ka-sports, ang FIBA World Cup second window ay hindi basta-bastang laro. Ito ang yugto kung saan nagkakaalam kung sino ang legit contender at sino ang mauhulog sa pressure. Para sa ating national team na Gilas Pilipinas, dalawang powerhouse ang haharapin natin. Unang-una ang New Zealand, kilala sa physical at disiplina. Sumunod ang Australia, isang powerhouse sa Oceania, laging may NBL level talent. Pero sa pagkakataong ito, hindi buo ang kanilang puwersa. Dito muna tayo mga ka-sports sa New Zealand na kung saan nabutas ang kanilang paint. Unahin natin ang bansang ito. Isa sa pinaka-importanting piraso nila sa loob ay si Sam Wonderberg. Dating NBL Rookie of the Year, kilala sa rebounding at interior defense. Pero noong ikatatlong linggo ng Enero, tinamaan siya ng malubhang ankle injury na kung saan season ending at minimum 6 weeks recovery. Ibig sabihin po niyan mga ka-sport, wala siya sa laban kontra Gilas this coming February 26 at hindi pa dyan nagtatapos. Isa pang starting big man ng New Zealand at isang top 10 NBL player ngayong season. Nagtamo ng wrist fracture noong Enero 23. 6 to 8 weeks din ang kanyang recovery. Sa madaling salita, dalawang halige ng depensa ng New Zealand ang sabay na nawala. Mga ka-sports, dito naman tayo sa Australia, may butas din. Hindi rin ligtas ang Australia sa injury bug. Ang kanilang starting center na si Will Magin na kung saan magaling sa physical, pangbanggaan, pang-neutralize ng mga big man. Pero dahil sa bali na daliri sa kanyang paa, season-ending injury siya, out sa laban kontra Gilas this coming March 1. Ito ang klase ng pagkawala na hindi agad napapalitan lalo na sa ilalim ng basket. Mga ka-sports, anong ibig sabihin nito para sa ating national team na Gilas Pilipinas? Ngayon, ang tanong, anong epekto nito sa ating national team? Simple lang, mas kaunting rim protection ng kalaban, mas manipis ang frontline rotation nila, mas mataas ang tsansa ng foul trouble at dito papasok ang pangalan na ayaw nang banggitin ng kalaban, si Kai Sotto. Unti-unti nang nagiging sentro ng atensyon sa international basketball. Sa nakaraang laban kontra New Zealand, 19 points, double-double performance, dominasyon sa loob. Ngayon, wala ang mga pangunahing bantay nila. Ibig sabihin, mas maraming touches sa post, mas malaking pa-fill sa offense, mas kailangang paghandaan ng kalaban. Sa totoo lang, mas pinag-aralan na si Kai ngayon at magandang sinyales iyon. Hindi lang injury ang armas ng Gilas, ang home court advantage din. Ang sigawan, ang energy, pressure sa bisitang koponan. Sa ganitong klase ng laban, isang run lang pwedeng bumaliktad ang momentum. This coming February 26, Gilas Pilipinas versus New Zealand. This coming March 1, Gilas Pilipinas versus Australia. Hindi ito madali pero hindi na rin imposible. Sa basketball, hindi sapat ang pangalan, timing, preparation at puso ang tunay na laban. Kung naniniwala ka sa ating national team na Gilas Pilipinas, like, subscribe at comment kung kaya ba ng Gilas manalo kahit isa. Laban Pilipinas puso, so paano? Ingat po kayo. Mga ka-sports, kung hilig ninyong bumili ng mga Gilas jersey, Gilas accessories at mga gamit na pang basketball
habang nanonood po kayo sa aking mga videos, kindly check this basket on this lower part ng ating video at magpa-pop up yung ating mga items sa gilid. Mga legit po yung mga items dyan, and see to it po na makabili po kayo ahead of time kasi meron po yung mga discounts and mga promos depende po sa seller. And also, kunting suporta din as a content creator po. Salamat!